let's read our text in Luke chapter 17. Praise God, tayo po'y nasa panibagong talata. And if I'm not mistaken, our 71st sermon. So Luke chapter 17 and from verses 1 to 6. Yan po yung teksto natin. Luke 17 verses 1 to 6. So church, hear the word of the Lord. And he said to his disciples, temptations to sin are sure to come, but woe to the one through whom they come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were cast into the sea, than that he should cause one of these little ones to sin. Pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in the day, and turns to you 7 times, saying, I repent, you must forgive him. The apostles said to the Lord, increase our faith. And the Lord said, if you had faith like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Again, tayo po'y nagpapatuloy, of course, sa atin pong pag-aaral sa Luke. And we are now in chapter 17. So continuing in this account, sa parting ito ng Lucas, ng kasulatan ni Lucas, taliwas sa pagbabaliwala sa kapwa ng mga Pariseo, binigyang diin ni Jesus sa ating teksto ang tunay na kinikilalang tagasunod ng Diyos. Ibig pong sabihin, we just finished yung narrative or probably yung event na kung saan si Jesus ay binibigyang tugon ang mga Pariseo na taliwas sa taliwas sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos, na kung saan tila sila ay may kaunawaan sa kasulatan, may kaunawaan sa kautusan, pero sila naman sa kanilang mga puso ay makasarili to the point na hindi talaga sila namumuhay sa kalooban ng Diyos. Nadaanan na po natin to, especially yung pagtatapos ng chapter 16 about the rich man and Lazarus. Alam po natin yung kinahinatnan nung nangyari doon po sa rich man, na kung saan yun po ay ang taong yun ay nagre-representa sa mga tao na tila matutuwid, mga tulad ng mga Pariseo, na makasarili lamang sa pagbaliwala niya kay Lazarus. Ayan po, at umaasa lang siya sa dulo na siya ay pakikinggan o kaya ay mapupunta lamang sa presensya ng Diyos. Again, the point is, as we transition to the next chapter, we will notice here na si Jesus po ay nagsasalita na sa mga disipulo. And in connection to the previous chapter and verses, binibigyan po ng babala din ang mga disipulo kaugnay sa naging pamumuhay ng mga Pariseo. Huwag niyo silang tularan, at kung sila ay tila nagsasabing tagasunod ng Diyos, I will tell you what should be a true disciple is. Ito po yung makikita natin dito. Nagbigay si Jesus sa kanyang mga disipulo ng mga mahahalagang katuruan bilang kapahayagan ng tunay na katangian ng Diyos. So yung mga teachings series, or at least in this first few verses, nagbigay ng katuruan si Jesus na kung saan ito ay nagpapahayag ng tunay na katangian ng Diyos. Do not do this because ganito ang karakter ng Diyos. Yun po yung masasabi natin.
Ano po yun? Yung hindi niya pagiging makasarili. Kung ang mga Pariseo ay gustong i-address ni Jesus sa kanilang pagiging makasarili, ang rason kung bakit sila hindi dapat maging makasarili dahil ang Diyos ay hindi makasarili. Alam natin na perpektong naipamalas rin ito ni Jesus. Ang tunay na nakapagpamalas nito na i-display ang karakter na ito ng Diyos ni Jesucristo. Saan? Sa krus mismo. Ito mismo ang nagbigay sa maraming mga nakasaksi, nakaunawa, nakakita ng kaluwalhatian ni Jesus. Ito ang nagbigay sila ng ganap na pagkamangha. They were amazed sa revelation ng Son of God who displayed the humility of God. Na kung saan ang kataas-taasan at banal na Diyos ay hindi ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, na kung saan itong kanyang bugtong na anak ay kusang loob din na inalay ang kanyang buhay nang walang pag-aalinlangan para sa kaligtasan ng mga hindi karapat-dapat na makasalanan. Can you imagine God the Father who promised salvation since the fall, let's say, or even before the fall, ay nag-promise yung tinatawag na covenant of grace that He will fulfill the work of salvation to those people na kanyang, sabi niya, whom He will have mercy. Ayan po. So, ginampanan po niya ang pangako niya nung ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi niya ipinagkait again. Only son, pero kanyang inialay ang kanyang anak. At kanyang anak din, sabi niya, whom I am well pleased, ay willing na gampanan yung planong iyon. Inialay niya ang kanyang buhay. Right from there, we can indeed agree to the truth na ang Diyos ay hindi makasarili. Ang kanyang mismong buhay ay inialay niya. Ang mga disipulo ni Jesus ay inaasahang maipamalas ang katangiang ito ng Diyos. Kung meron po tayong pagbabasihan, yung Diyos po natin mismo. Ito ang pinapahiwatig ng ating teksto ngayon. Kaya ang sermong ito ay pinamagatan nating gospel-driven denial of self for others' sake. I don't know if it is too wordy, pero gospel-driven denial of self for others' sake. You are able to deny yourself simply because of the truth of the gospel, who, in the person of Jesus Christ, ay nag-display ng ganitong klaseng katangian. Base again sa ating teksto. Ito ay may sentral na mensahe na discipleship for Jesus is a continuous life of self-denial that seeks the good of others, enacted through faith in God's enablement. So I want to capture the whole message in our text, and this is the result, at least. Again, let's try to understand. Discipleship for Jesus is a continuous life of self-denial that seeks the good of others. You deny yourself and you're seeking the good of others, enacted through faith in God's enablement. Na magagawa mo lang yun dahil sa iyong pananampalataya o pagtitiwala sa kakayanan ng Diyos. Kasi if you think about itong nabasa natin, if a brother sin against you, are you willing to forgive? Of course, not easily. But you should trust in the enablement of God for you to do that. Because that's the will of God. Self-denial. Sa Tagalog, ang pagiging disipulo para kay Jesus ay isang buhay na patuloy na pagtanggi sa sarili ng may paghahangad sa ikabubuti ng iba na ginagampanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kakayahan ng Diyos. Mahaba sa Tagalog. Yan po. Nag-aatas o nagre-require ito ng tatlong mahahalagang katuruan sa teksto.
Una, verses 1 to 2, consider not to cause the little ones to sin for your good. Okay, yan po yung makikita natin dito. Consider not to cause the little ones to sin para sa iyong kabutihan. Okay, so medyo probably you will notice contradicting for others' sake, pero ito for your good, pero we will see later. Second, consider to forgive willingly for their good. Okay, magpatawad daw tayo, considering doon sa kabutihan na dapat mangyari sa kanila. Verses 3 to 4. And last, verses 5 to 6, third, consider what God can do for your responsibility to others. So yan. Consider what God can do doon sa responsibility mo sa ibang tao. Yan. Sige po. So let's start in verses 1 to 2, which is consider not to cause the little ones to sin for your good. So right from the text, sinabi ni Jesus una sa verses 1 to 2, let's read. Tama po ba? And he said to his disciples, temptations to sin are sure to come, but woe to the one through whom they come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and were cast into the sea, than he should cause one of these little ones to sin. Right from there, yung makikita po ninyong imahe ay mas nararapat pa na ikaw ay magdusa kaysa ikaw ay magdulot ng kapahamakan dun sa mga, actually, yung little ones, we will see later kung sino tong mga taong ito. So dun sa mga little ones na sinasabi dito sa text. Ganun po, kaya yung sinasabi natin, for your good. Huwag mong gawin yon para ikaw ang hindi mapahamak din. Sinasabi rito na ang sanhi ng pagkakasala ay siguradong lagi nating haharapin. Temptations are sure to come. In this life, no one is exempted. Na ayokong, yung iba nga po, meron daw pong isang tao na buong araw, humiga lang siya. And then siguro wala siyang ginawa, natulog lang siya para hindi siya magkasala. Pero at the end of it, na-realize niya, nagkasala siya ng husto. Because in his heart, probably, nag-ooperate pa rin yung naiisip niya, nag-ooperate pa rin yung laman ng puso niya, kahit wala siyang gawin. We cannot escape temptation. Right? Sorry, it's not. I don't mean na parang we can escape temptation na may iwasan mo sila lagi na hindi mo sila maharap. No, temptation, yes, will come to us, but you can defeat, yun pala, yung temptation. Kaya mong malabanan yun. Right? So ang punto lamang po dito, yes, it is inevitable. Lagi tayong makakaranas ng temptation, pero ang sino man na nagko-cause ng temptation para doon sa mga tao na walang kakayahan na malabanan nito, ay mapapahamak ng husto. Yun po yung mabigat na sinasabi po dito ni Jesus. Mas matindi ang matatanggap ng kapurusahan ng taong nagdala sa pagkakasala ng mga walang kamuwang-muwang, little ones, innocent. Tatlo po yung possible na mga tao na tinatawag na little ones. Either yung mga disciples mismo, because the disciples probably, yes, they are probably in the Lord Jesus Christ, pero still growing, and in their immaturity, pinahamak mo sila dahil sa pagdulot mo sa kanila ng kasalanan. Yung iba po, sinasabi yung poor. Literally, the poor ones.
yung mahihirap daw po, na walang kapangyarihan, walang kakayanan sa buhay, at sila ay inaabuso, and literally children din daw po. Okay, NDRRMC. Malakas na ulan yan, fall. Sige po. We need that warning. And the little children, talagang yung mga bata na wala nga po rin kamuwang-muwang, na sa kanilang paglaki, ikaw yung nagdulot ng kasamaan sa kanila. Insert ko na lang din po, sabi ni Jonathan Edwards, yung rich man daw po, dun sa nabasa na pag-aralan natin last week, ay gustong ipadala si Lazarus pabalik sa kanyang 5 mga kapatid dahil dito sa verse na ito. Ina-assume ni Jonathan Edwards na kapag hindi nakaunawa ng katotohanan yung 5 kong kapatid, sila ay hindi lang basta mapupunta katulad ko dito, ako yung mapapahamak. Kasi I caused them actually to live in immoral life. Kaya ang punto, sinasabi dito, kaya siguro ganun, natatakot yung rich man sa mas lalo pa niyang matatanggap dahil guilty siya sa ginawa niya sa kanyang 5 kapatid. Well, that's a good analysis po dito na pwede nating maisip din. Right. Pinapahiwatig rito kung gaano kaseryoso ang babalang ito sa mga taong naging balakid. Stumbling block actually is also the picture. Katitisuran, lalo na sa pananampalataya ng iba. Grabe po yun. I'm thinking also for dun sa mga false teachers na grabe po yung yung influence po nila. And they thought na wala silang matatanggap sa Panginoon at the end of everything. No, they cannot escape yung severe punishment. Pero nakakaawa naman po talaga yung mga na-influensyang inosente. Nagbibigay implikasyon ito sa katangian ng Diyos na labis na nagmamalasakit sa kanyang mga kinahahabagan. When Jesus is like saying, na wag mong, yung grabe, it would be, woe to the one through whom they come in temptation. Galit, lumalabas ang Diyos sa sino man na nagdudulot ng pagkakasala ng mga taong walang kamuwang-muwang dahil taliwas ito against sa karakter niya. He is so gentle to the little ones. Kumbaga kung siya ang Diyos na makapangyarihan, pero pagdating sa mga tao na gusto niyang alagaan, napakahalaga sa kanya, iniingatan niya ng gusto yun. Let's go to Isaiah 42 verse 3. Isaiah 42 is a text about the suffering servant na tinatawag. Ito po yung description ng suffering servant na yun. Of course, we know it's Jesus. And this is a good passage. Si Richard Sibbes, merong libro po nito. Bruised reed. Sabi po dito, no, Isaiah 42 verse 3, a bruised reed he will not break. A smoldering wick he will not quench. Ano po yung sinasabi diyan? Tignan po natin yung magandang balita Biblia sa Tagalog. Sabi dito, ang marupok na tamboy hindi niya babaliin, ilaw, let's go back, ilaw na andap-andap, hindi niya papatayin. Again, ang marupok na tamboy, hindi niya babaliin, ilaw na andap-andap, hindi niya papatayin. Alright. Marupok daw po na tambo. Hindi din natin naintindihan, ano? Pero yung reed na tinatawag ay parang damo na parang at the end of it, may parang some kind of cotton element na yun nga po, pag nahanginan lang, madali lang madala. Paano pa yung parang nabali?
madali lang matumba lalo. Sinasabi dito, a bruised reed he will not break. Yung ganong kahina na halaman ay hindi niya babaliin. Iingatan niya yun. Yung smoldering wick, sabi ito, ilaw na aandap-andap, yung sa kandila, yung mitya, na pamamatay na, sabi doon, yung ilaw na aandap-andap ay hindi niya papatayin. Yung halos mamamatay na, aalagaan niya yun. That's how passionate the Lord is to the people that He loves, at least for the people na talagang kinahahabagan niya. Ganito kaimportante ang mga taong iniingatan ng husto ng Diyos. Ganito rin tayo dapat magmalasakit ng husto sa mga taong mahalaga sa Diyos. Partikular sa mga taong nanghihina, may kahinaan, o kailangan ng karagdagang pagmamalasakit. Alam niyo po yung EGR, extra grace required ng mga tao. You need more grace sa taong ito. Sobra-sobrang grace. May mga term po na EGR sa mga taong iyon. Yes, why? Because yun po ang karakter ng Diyos. Mahalaga po yun sa Kanya. Para kay Jesus, walang tao ang pwede lang itrato na tila hindi mahalaga sa Kanya. Yes, we have our own judgments sa mga tao na alam natin yung karakter, pero para kay Jesus, we cannot act as if, wow, mahalaga nga yan sa akin, sa'yo, wala kang pakialam. No, we cannot treat such people na akala natin hindi sila mahalaga kay Jesus. Sabi nga po ng natutunan natin last week sa Cruciform Kids Orientation, Volunteers Orientation, I love the term, I love yung ginagamit na salita doon. Children like mankind are image bearers of God. Yung mga batang yan, image bearer yan ng Diyos. May dignidad yan. Kaya yung pagtuturo mo, pagtsatsaga mo, pangangalaga mo sa Kanya, in that understanding, ay dapat maibigay mo ng may pagmamalasakit talaga sa batang yun. Because they are image bearers. Galing po nung, actually, yung pagkaunawa na yun. Itrato mo ang iyong kapwa ayon sa kung gaano sila kahalaga sa Diyos at kung paano niya sila nais ingatan. Gawin mo ito lalo na para sa iyong kabutihan dahil sa nakaambang kaparusahan kung ikaw ang magiging sanhi ng kanilang katisuran. While they are important to the Lord, pero they are important to the point na pag ginalaw mo sila, mananagot ka sa akin ng husto. Ganun ka-passionate ang Diyos. Pahalagahan mo ang iyong kapwa ayon sa kung paano ka pinahahalagahan ni Jesus. Wow, think about how the Lord Jesus parang gently cares for us. By the way, no, last few days ago, meron pong parrot na nakuha yung kasama sa bahay nila Papa. Parrot na maliit, pero medyo na kalbo siya dito at wounded. Nung nakuha pa ni Marian, okay pa gagalaw-galaw pa. Tapos nilagyan ng tubig, kumana ng konti. Nung tinry namin, ilagay siya sa mas maayos na at least comfortable na mahihigaan at lalagyanan, after few hours, yun, namatay po siya. Naghahanap na ako ng cage na pwede sa kanyang paglagyan Sabi ko, wow, may dumating na ganito uli Anyway, dumadami yung pets if ever. Pero,
Sabi ko, naawa ako dito, yung itsura niya na gaganon-ganon. Ayaw ko siyang mamatay. The little one in that image na napakahalaga sa akin, na gusto ko sana mag-survive, pero yun ang nangyari sa kanya. Think about how the Lord treats us. Like a bruised reed that He will not break. A smoldering wick that He will not quench. That's who we are sa Diyos. Kaya ang tanong po natin dito, gaano ka nag-iingat na hindi ka maging sanhi ng pagkahulog sa kasalanan ng iyong kapwa? We have to be careful. We have to think of these people. Kung paano rin tayo pinahahalagahan ng Diyos. That's the first. Again, that is, consider not to cause the little ones to sin for your good. And second, consider to forgive willingly for their good. Yung pagkapatawaran naman po ang ina-address dito. Kaugnay ng pagkahulog sa kasalanan ng iyong kapwa ay pagtulong sa kanila na makaahon dito, lalo na kung sayo sila nagkasala. So kanina po, nahulog sa kasalanan, dulot ng iyong sarili, of course. Dito naman po, ang relasyon po ng sumunod na sinabi po dito ay pagmamalasakit na ang mga taong nakasalanan ay tulungan mong makaahon sa kanilang kasalanan. Especially kung sila ay nagkasala sa iyo. So nagkasala sila sa iyo, the responsibility is tulungan mo sila na makaahon sa nagawa nilang pagkakamali by forgiving them. Wow. Ang babala ni Jesus rito in verses 3 to 4, sabi po, pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in the day, and turns to you 7 times, saying, I repent, you must forgive him. The point here is, kung siya ay nagrepent. Of course, hindi yung magpapatawad ka pero yung taong iyon ay wala namang pakialam. I think hindi po yun ang klaro na sinasabi po dito. Pero if he repents at hindi ka nagpatawad, that's the issue. Ayun po. May tendency tayo na abusuhin ang sinumang nagkakasala o nakasakit sa atin. Na sila ay ating pahirapan, sila ay ating pagdusahin, cause them to suffer, because nagkasala ka sa akin, o kaya'y sirain sila ng husto. Bilang disipulo, inaasahan tayo ni Jesus na laging magpatawad. Wala nang ibang rason dito kung bakit nagkasala, lagi lang magpatawad. Bakit? What's the reason? Wala nang ibang rason kundi dahil siya mismo bilang Diyos ay mapagpatawad. Okay? Now, where can we find at least yung clear revelation na says ang Diyos ay mapagpatawad? In our text, yung sinasabi po ditong 7 times in the day and then you must forgive, yung parallel na verse po nito na makikita din sa other Gospels ay nasa Matthew 18, 32 to 35. Okay, ito po yung version naman ni Matthew concerning this teaching na sinabi ni Jesus or yung saying na sinabi ni Jesus. Pero puntahan po natin yung mga previous verses. Ang ginawa po dito sa estilo ni Matthew, sinalaysay po ito as a parable of unforgiving servant, unforgiving master, parang ganun po. And now, Matthew 18, 32 to 35, in this portion, then his master summoned him and said to him, you wicked servant,
I forgave you all the debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant, as I had mercy on you? And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also, my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Kung titingnan pa po natin yung stretch ng mga previous verses, the parable is about a servant na kung saan humihingi siya ng kapatawaran, yun po yung at least sense dun sa pagkakautang niya doon sa master niya. Ngayon, pinatawad siya, hindi na siya pinagbayad, sabihin natin, I hope I'm not mistaken. Pero ang ginawa naman ng servant na ito, pagdating sa mga tao na nasa ilalim niya, hindi niya pinagbigyan. Kaya sinasabi po dito, you wicked servant, pinatawad kita, pagdating dun sa ibang tao, hindi mo pinatawad. Kaya nga po sinasabi, you cannot pray the Lord's Prayer, forgive us as we forgive those who sin against us, if you do not really mean it. Pero magandang ipanalangin yun para ma-remind po tayo. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga kinahahabagang tao. Doon po sa unang na pag nakita natin sa verses 1 and 2. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga kinahahabagang tao. Ayaw din ng Diyos na ang kanyang mga kinahahabagang tao ay hindi mahabag sa kanilang kapwa. Kinahabagan ka nga ng Diyos eh. Pagdating sa iyong kapwa, hindi mo sila kinahabagan din. Isipin mo ang kabutihan ng iyong kapwa na sila ay mabigyan ng panibagong pagkakataon na mamuhay ng maayos bilang disipulo ni Jesus na nakatanggap ng labis na kapatawaran. I'm trying to capture everything in this sentence, no? Yes, isipin po natin yung kabutihan ng mga taong nagkasala, like sa atin, na sila ay makaahon doon sa sitwasyon na yon. Na sila ay magkaroon ng panibagong tsansa. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanila dahil tayo ay disipulo ni Jesus na nakatanggap din ng labis na kapatawaran. Sabi nga po nung illustration din ng professor namin, no? Nagkasala sa iyo yung kapatid mo or yung brother or sister in faith or sino man, kapwa mo, this much. Hindi mo mapatawad. Pero ikaw nagkasala ka sa Diyos from east to west. Ganong kalawak yung kasalanan mo, pinatawad yun ng Diyos. Or in this much infinitely, pinatawad ka ng Diyos, ikaw di mo patawad yung ganito sa kapwa mo. Kaya ang motivation is, napatawad ka nga ng Diyos eh. Again, of course, this is hard. Pero that's the only way na dito po sa katotohanan ng Biblia, ang kaparaanan, paano tayo makapagpatawad. Gospel-driven. Maaari ka bang makilalang disipulo ni Jesus na kanyang pinatawad, ngunit hindi ka naman marunong magpatawad sa iyong kapwa? Kaya po ang masasabi natin, magpatawad ka ng may pagmamalasakit sa kabutihan ng iyong kapwa, tulad ng pagmamalasakit sa iyo patuloy ni Jesus. Alright, so first, again, consider not to cause the little ones to sin for your good. Second, consider to forgive willingly for their good. And last, consider what God can do for your responsibility to others. It's hard, Lord. It's hard. Kung mahirap gawin ang mga sinabi ni Jesus rito, ang mismong mga apostol rin ay nangangailangan ng kakayanan na maisagawa ang mga ito. Yes, it's hard. To the point na yung mga apostol mismo, in verses 5 to 6, sabi po dito, the apostles said to the Lord, increase our faith. And the Lord said, if you had faith like a grain of a mustard seed, this little,
you could say to this mulberry tree, be uprooted. Yung puno daw na yan, for example, be uprooted at pumunta ka doon sa sea through that small amount of faith. At sabi po dito, and it would obey you. Simply because you trusted in what God can do. It's not about your faith. A little faith that really trusts in the Lord can do what He wants you to do. Ayan po. Posibleng nasabi ito ng mga apostol, again, dahil hindi madaling magampanan ang kanilang responsibilidad na pahalagahan ang kabutihan ng kanilang kapwa ayon sa mga sinabi ni Jesus. Increase our faith because it's hard. It's really hard. Sinagot ito ni Jesus sa pagdeklara ng katotohanan tanging sa simpleng pagtitiwala o pagdepende sa Diyos ang simpleng sagot para dito. Increase our faith? Well, you just have to trust in the Lord. Hindi sa dami ng pananampalataya nakabase ito, kundi sa mismong kakayanan ng Diyos na mangyari kahit sa kaunting pananampalataya ng sino man. Even if you have little faith. But if you trust in what God can do, it will be possible. Dito masasabing nagawang napalakas ang pananampalataya ng mga apostol nung kanilang maranasan kung paano si Jesus nagtiwala sa Ama kahit siya ay nasa krus na mapatawad ang mga taong naging parte ng kanyang pagkapako. May at least thoughts dito po sa mga apostol na ito. Imagine, at the beginning, they're saying, increase our faith. Pero nung sila po ay iniwanan, hindi naman iniwan, nung sila po ay hindi na nila nakasama si Jesus, now with the Holy Spirit, grabe po yung pananampalataya naman talaga nila. Tama po ba? They're the ones who naginamit ni Jesus para ma-establish yung kingdom, at least, the apostles. Nagpagal po sila. Binigay nila yung buhay nila. Many of them died, or majority of them died severely. Ang alam ko lang na isa, si John, na hindi po namatay severely. Pero nangyari po yun dahil nasaksihan nila si Jesucristo. Kung paano hinarap ni Jesus ang krus, kung paano napagtagumpayan ni Jesus ang krus. And that's one thing that we can at least understand na nagpatibay ng kanilang pananampalataya. Especially nung si Jesus ay sinasabi niya sa krus, forgive them, Lord, for they do not know what they're doing. On the cross. Pero ang simpleng punto dito ay magtiwala ka sa kalooban ng Diyos na gampanan mo sa iyong kapwa, nagampanan ang tungkulin mo sa iyong kapwa dahil ang Diyos din mismo ang kalakasan mo para magawa ito. Well, ako po, to be honest, as a pastor, the challenge is always to do what is necessary in accordance to the Word. It's not that easy. Especially nagkakaroon ng collision, yung personality, against the authority of the Scripture. Hindi ako ganun, Lord. But it says you have to do it. Why we are able to do that? Simply because of what God can do. Simply because of trusting what God can do. Kaya nga po, hindi problema yung personality. Dahil ang authority ng Scripture ang siyang dapat magdala sa atin. Personality, madali lang yan at least mapagtagumpayan if it is hindering us. But what we need to do is to trust in what the Lord can do. Mahirap tanggapin yung nagawa sa atin. Mahirap patawarin. But it's bittersweet in the strength of the Lord. May comfort sa Panginoon. Yes.
Hindi mo kailangan ng labis na pananampalataya para magampanan ito. Ang simpleng pagdepende mo sa kakayanang nagmumula sa Diyos ay sapat para magawa mo ang ikabubuti ng iyong kapwa at ikaluluwalhati ng Diyos na tumulong sa iyo. Simpleng pagdepende sa Diyos. Kaya ang tanong po natin, nais mo bang maranasan ang realidad ng kapangyarihan ng Diyos sa iyo? Sabi nga po, if you will just read your Bible, knowledge lang yan eh. Pero kung gusto mong maranasan yung kapangyarihan niyan, gawin mo. Kung gusto mong ma-experience yung katotohanan niyan, gawin mo siya. It will come alive. Yun pala yun, O Diyos. Totoo nga yung sinasabi mo. It will come alive. Kaya gawin mo ang iniatas ng Diyos sa atin. Nasuklian mo ng mabuti ang iyong kapwa nang may pagtitiwala sa kalakasang hatid ni Jesus mula sa kanyang naging tagumpay sa krus. That's also where we can draw our strength. That Christ Himself endured the cross for the joy that was set before Him. Sa pagbuod ng ating sermon, muli, naway mapagtanto natin ng husto ang mensahe sa atin sa umagang ito at maisabuhay ito. Discipleship for Jesus is a continuous life of self-denial that seeks the good of others, enacted through faith in God's enablement. Naiatas ito sa tatlong mahahalagang katuruan sa teksto. Una, alalahanin po natin ito, consider not to cause the little ones to sin for your good. Second, consider to forgive willingly for their good. And third, consider what God can do for your responsibility to others. Yun, sabi po at least kay Philip Ryken, one akin pong tinitignan every time we have our study. In chapter 17, in these verses, ay sinasabi, ang sentro daw po nito yung pagpapatawad. Ang tema daw po na gustong puntuhin dito ay yung pagpapatawad. Kaya nais ko pong gamitin yung naging kwento, yung ginamit actually na kwento ni Philip Ryken at the end of this study. No? Sabi po niya, ito po yung kwento pala. May isang babae na asawa ng isang leader ng tribe leader. Yung babaeng ito na asawa ng tribe leader ay naging Christian. Namangha siya sa Ebanghelyo, nabighani siya sa pagkakilala niya sa kung sino si Jesus, yung kagandahan ni Jesus, yung grasya na nagbumula sa krus. Naapektuhan siya ng gusto nun, nung narinig na alaman niya yon at nanampalataya siya ay naging Kristiyano. Dahil dito, sinaktan siya ng kanyang asawa. Nagalit po yung kanyang asawa to the point na the wife is at the point of death. Sabi ngayon ng asawa, ano magagawa sa iyo ngayon ng Jesus mo? What can your Jesus do to you now? Sumagot ang babae sa kanyang asawa na nanghihina ng husto. Sinabi niya, tinutulungan niya ako ngayon na mapatawad ka. He is helping me now to forgive you. It's hard. But because of Him, I'm enabled to forgive you despite of what you did. Kasunod nito, sinabi ni Philip Ryken, who is the person you need to forgive? Jesus will help you do it. By His cross and by His Spirit, He will give you the faith to forgive. Let us pray.
Noon, salamat sa iyong salita. Kayo ang tunay na Diyos na hindi lang nagbibigay ng inyong kalooban sa amin para lang gawin namin dahil ito ang inyong nais. Pero ito po ang inyong kalooban dahil ganito kayo mismo, O Diyos. Ang inyong mga salita ay nagpapakita ng inyong katangian. Hindi lang yun, O Diyos, ipinakita nyo ito mismo. Ipinamalas nyo mismo ang inyong mga sinasabi. At kami ngayon, O Diyos, ay tunay na may kakayanan na maisagawa ito dahil sa pamumuhay na inyong ipinamalas, na si Jesus mismo ay nagtiwala sa pagsunod sa inyong kalooban, O Diyos. Nawa, O Diyos, bilang mga disipulo ni Jesus, kami ay magkaroon ng ganitong tunay na pagsunod sa inyo. Ng aming mga sarili ay kami ay natututo, O Diyos, na hindi maging makasarili. Kami ay natututo, O Diyos, na magpatawad. Kami ay natututo, O Diyos, na saliksikin ang kabutihan ng mga taong walang kakayanan para sa kanilang sarili na lumago sa inyo. Mga tao na tila mahina sa pagtayo sa inyo. Tulad ng aming naranasan sa pagmamahal ni Jesucristo. Hindi kami pinabayaan. Kaming mga tila nanghihina din, O Diyos, hanggang sa puntong ito ay nakaranas ng labis na pagmamalasakit. Nawa, O Diyos, ang iyong pagmamahal ang magdulot sa amin, magkaroon din ng malawak, malalim na pagmamahal sa aming kapwa, O Diyos. Salamat muli sa inyong salita. Tinitiwala namin sa inyo ang bawat isa na tunay na mamuhay kami sa inyong salita, O Diyos. Salamat muli at ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.